Jesus. You are a holy God, a mighty God, a righteous God. Lord, we are so thankful that we have you, Lord Jesus. Lord, we proclaim it. You are a mighty God, a holy God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We love you, Jesus. Thank you so much. If you are not mighty, if you are not holy, today, sigurado wala kami rito. But thank you, Lord, because you are mighty, you are almighty. No, in the midst, sinong walang iniisip buong linggo? No, lahat mayroon. At marami dyan problema. But Lord, because you are mighty, we're able to come. We're able, Jesus. Thank you, Lord. Our bodies are not perfect. But Lord, we have you. You are perfect, Lord Jesus. And we are so thankful, Lord Jesus. Every time we come to church, yan ay patunay lang because our God is mighty. And thank you so much for your presence this morning. We may be seated. John chapter 10, verse 1. John chapter 10, verse 1. Verily, verily, I say unto you, no, sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. No, sabi ni Jesus, no, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, pero yung umaakyat no, sa ibang kalsada, sa ibang daanan, sabi niya, siya ay isang tulisan at magnanakaw. No? Dahil nung mga panahon na ito, ang sheepfold, iba pa ito sa pinakakulungan ng mga tupa mismo. No, halimbawa, biyahe kayo, inabutan kayo ng gabi, no, mayroong caretaker dyan, okay, mayroong yung tagahawak ng susi. No, pagdating mo doon, paano muna, iintriga mo muna yung mga tupa mo doon, palagay muna dyan, tapos mamaya bukas, saka kukunin ulit. So may taga-pangalaga, no, may kulungan. At yung kulungan na yun usually made of mga malalaking bato, no, na hindi basta-basta akyatin. Tapos yung taas niyan, kung sa atin ngayon may mga fences na tayo na may mga barbed wire, sa kanila yung mga tinik-tinik ang ginagamit para hindi makaakyat kaagad. So ang sabi ni Jesus, sabi niya, ang sino mang hindi pumapasok sa pinto, no, ng kulungan, at ikaw ay aakyat, sabi niya, yan ay magnanakaw at tulisan. Of course. No, pag sa iyo yung lugar, may pintuan, ba't ka aakyat ng gate? No, para, ibig sabihin, no, hindi sa iyo yung property, ano tawag doon? Trespassing, no, ang iyong gagawin sa pag-akyat na yan, sabi niya, yan ay mga tulisan at mga magnanakaw. No, of course, no, ganun naman. That is why yung mga kawatan, mga magnanakaw, ang kanilang atake kung kailan tulog na yung mga tao. At sa kanilang pag-atake, no, minsan ang gamit nga mga kabataan, dahil yung mga kabataan, minor de edad, hindi mo kagad makulong dahil minor, juvenile, maliit lang. Tapos yung katawan ng mga kabataan, kasyang-kasya sa mga butas lang na maliliit. No, sila yung papasok, tagabukas ng gate. No, yan ang sinabi ni Jesus dito. No, a thief and a robber, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. No, ang sino mang, pero siyang pumapasok mismo sa pintuan, no, sabi niya, yan ang pastor, shepherd ng mga tupa. Shall we pray for a while, Lord? We are so thankful, Lord Jesus, for being with us all the week again. Thank you for giving us the strength, giving us the healing, your guidance sa aming mga paglalakad, Lord, every day. Thank you so much. Thank you, Lord, sa lahat ng pagsama mo sa ating mga gawain. Thank you for sending us visitors. Lord, yung mga kapatiran natin sa ngayon na may mga nararamdaman, Sister Charmaine na ooperahan, Lord, be with her. Mapabilis ang kanyang operation, Lord Jesus. And also, Lord, this morning, we bring you again si Brother Ed sa kanyang kalagayan.
This coming Wednesday, meron siyang schedule ng endoscopy. Lord, hindi namin alam kung ano ang mayroon sa katawan, sa intestine, sa stomach ni Brother Ed. But Lord, you have done so much miracle in his body, Lord Jesus. And we believe in your name, Lord Jesus, that you will do again, Lord, according to your will, Lord Jesus. Lord, we claim your promises. You are a great healer, Lord Jesus. And it shall be done, Lord. It shall be done. Bless your word this morning, Lord Jesus, that you will give us the strength, encourage us, and edify the church, edify our soul. Lord, be with us. We love you. We do this again, Lord, in Jesus' name, with all humility. In Jesus' name, amen. Thank you, Jesus. No, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. No, of course, no, pag kilala mo yung may-ari, kaibigan mo yung may-ari, no, pag tayo may mga kaibigan at kung sakaling tayo ay makapunta sa bahay ng may bahay ng kaibigan natin, no, pag ikaw pinapasok, no, pasok ka lang. Pag sinabing upo, upo ka doon sa sofa nila, sa upuan, o kung saan ka pa upuin. Pero bilang kaibigan, dahil kaibigan mo na, huwag ka kaagad doon papasok sa kwarto, sa buksan mo lahat ng refrigerator nila, o ano bang mayroon dito. Ay, wala pala kayong makain ngayon, ano? Ay, ito lang pala laman ng ref nyo, ganito, no, lahat. No, wag nating gagawin yan because disrespect yan sa may-ari ng bahay, kahit kaibigan mo pa, no, tapos mapagpasok mo. No, timing naman, may nakahain sa lamesa, dampot ka rin kaagad. No, kasi kaibigan mo naman, tuwag ganun. No, ibang usapan yan, very disrespectful pag ganun. No, and minsan may ganun, no, sa mga probinsya. Pag kumatok, inahanap si nanay mo, no, dahil may Bombay, no, pagtawag, andiyan ba si nanay mo? Wala po siya, sabi niya eh. No, sabi, pero ang daming tsinela sa labas. No, walang tao ang bahay. No, and sometimes, no, instead na kumatok muna sa bahay mo, magugulat ka na lang, nakapasok na. No? At yan, ugaliin din natin kahit sa pamamahay natin. Pag yan ay kwarto ng may kwarto, huwag kang basta-basta papasok. No? Kumatok ka muna, huwag kang papasok. No? Kahit sabihin mong, bahay naman namin ito. No, hindi. Kung sino yung nakatira dyan, sa kwarto na yan, pag gusto mong pumasok, kumatok ka muna. No? Para, respect pa rin. No? Kasi hindi mo alam kung anong ginagawa niyan sa loob. No, hindi mo maintindihan kung yan, naglalaway pa habang, respeto pa rin ang tawag dyan. Verse 3, to him, the porter openeth, no, sa kanya ay bubuksan ng bantay pinto, and the sheep hear his voice. No? Ay nadidinig ng mga tupa ang kanyang boses, and he calleth his own sheep by name. At tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan and leadeth them out. No, at ito siya ay mangunguna sa paglabas nila, no, kung saan niya dalhing mga farm, mga granary, yung mga pasture dyan. Siya ang mag-guide niyan. No, ibig sabihin, ang shepherd at saka yung sheep may relasyon. No, kung wala kayong relasyon, kahit anong tawag sa iyo, kahit anong sigaw sa iyo, ay hindi mo yan papatulan. Pero dito sa pag-aalaga, no, sa atin, most common ang alaga natin dito sa Pilipinas, mga aso. No, aso, pusa. No, hanggang ngayon, sa mga kapatiran natin, sinong may mga aso? Huwag nang taas kamay. No? Sigurado, may mga alaga pa rin kayong aso, wala namang masama dyan. No, kanya-kanya tayo dyan. No? Basta pag tayo nakalmot, nakagat, bahala rin kayo magpaturok. No? Nasa atin na lang yan. No, kanya-kanya. Ang time, habang ikaw nag-aalaga, hindi mo mapapansin na yung loob mo kasama na doon. No, mayroon na kayo, yung aso mo, no, malayo ka pa, andong ka pa lang sa may gate, naamoy na ng aso ang amoy mo. No,
No, malayo pa yung aso mo, gaaliwasa na. No, yung buntot niya pag gusto nang maglaro, no, talagang excited na siya pag na ikaw ay paparating, may yayakap na sa'yo, may tatalo na sa'yo. No, ganun naman talaga because nakabuo na ng relationship, yung instinct ng aso, ganun din, napamahal na sa'yo. No, and there are times, andyan, yung mga madalas sa Mexico, sa ibang bansa na may mga, yung nakikita natin, nagtatakbuhan yung mga tao, tapos naglalaro sa bull. No, yung sungay nun, malalaki, mahaba, matutulis. Tapos yung gaganon bigla, no, tapos dadaan yung, no, tapos mayroong patatakbuhin nila diyan, tapos kukulitin nila yung bull hanggat sa suwagin sila. Maganda kung makaiwas, yung iba hindi nakakaiwas. Mayroon diyan mga kapatid, nung pinakawalan yung bull, no, lahat pinaghahabol, sa Spain madalas 'yan. No, madalas pinaghahabol yung mga tao. No, wala silang magawa. Pero nung lumabas yung matanda, na-relax lang at kalmado, lakad lang siyang ganun. Yung bull talaga namang umuusok pa. Yung ilong umuusok eh. No, parang nakikita, no? Parang umuusok. No, takbo yung bull. Yung matanda na lalaki, naglalakad lang. No, maya-maya, humupa yung bull. Biglang lakad ng bull, paglapit sa kanya, ginanong-ganon ng lalaki. Yung pala, yun ang taga-alaga. No? The bull. No, alam niya kung sino ang nag-aalaga sa kanya. You know, the sheep hear his voice, and he called it his own sheep by name and leadeth them out. No, iba kasi pag gano'n naman, because sa atin, ang mga alaga natin dito, mga aso, pinapangalanan pa natin. Ano bang pinapangalanan natin? Bahala tayo ang pangalan natin sa mga aso. No, in their time, ang pangalan, no, sa Middle East yun, ang ginagawa nilang ibang mga pet ay mga tupa, pinapangalanan din nila, no, and the wonder of it all. No, dahil yun naman ang utos ng Diyos kay Adam nung time na yon, na siya nagpangalan ng lahat ng mga hayop. So kahit ngayon, pag pinangalanan mo yung aso mo, grabe parang tao rin, ano? Pag pinangalanan mong bantay, talagang lilingon. No, talagang parang tao rin. No, alam din nila kung sino yung pangalan na tinatawag. No, for they know his voice. No, the sheep follow him, of course, dahil kilala niya, sumusunod yung mga tupa, and for they know, dahil kilala nila ang boses ng kanilang amo. No, yan ang kagandahan, mga kapatid. No, the title of our preaching, The Shepherd and the Sheep. Yeah, thank you, Brother Roman. No, the shepherd and the sheep. So verse 5, and a stranger will they not follow. Yung mga estranghero, hindi iyan nila sasamahan, but will flee from him. Iiwasan nila yung estranghero na ito, ang dayuhan, dahil hindi nila kilala. For they know not the voice of strangers. No? Hindi nila kilala. Ang bait-bait sa iyo ng alaga mo, pero pagdating sa ibang tao, yung pangil talaga namang, at ramdam, lalo na sa mga aso. Pag nakasalubong kayo ng aso, huwag niyong iparamdam sa aso na nininervyos kayo. Pag nininervyos kayo, ang tendency ng aso, masasagap niya yung nervyos nyo na parang takot na takot ka. Ang aso, pag nasagap niya yan, yung vibration na yan, ang tendency niya is to protect also ng kanyang sarili. Anong gagawin niya? Nininervyos ka, nininervyos din siya, kakagating ka niya. Pero pag relax ka lang, alam din ng aso na ikaw ay relax. Pag ang pakiramdam mo ay relax. No, the shepherd and the sheep. No, the sheep. Ano ba ang tupa, mga kapatid? Ang tupa nung unang panahon, lalo na pagdating sa Eastern countries, Eastern civilization, ito ay pinaka-importanteng bagay, hayop sa kanila, no, being a primary livestock animal. No, dito sa atin, mga ano ba madalas sa atin? Baboy eh. No, may piggery, may ang kambing halos bihira pa tayo. Ang kambing ngayon 450, 500 na rin ang live weight ng kambing.
Doon sa amin, 5,000, no, pwede ka nang kumatay, 5,000, nagbebenta sila. So yan ay pinaka-importante, no, primary livestock, no, animal. Ano ang nagagawa mga kapatid ng tupa? The sheep provides wool for clothing. No, yung kanyang balahibo dahil makapal. So napaprocess nila yan, anong tawag doon? Sinishear ba ang tawag doon? No, kukunin nila yan, lalabhan, lalagyan ng mga dye hanggat sa kung anong gusto mong kulay, ang pumuti ng husto hanggat sa malinis, idaan sa proseso, hanggat sa maging clothing, hanggat sa maging mga damit. No, andyan, madami dyan. Sa Australia, kita mo talaga namang kinakalbo yung buong katawan ng tupa, no, para makuha lang yung mga balahibo nila. No, so another uses ng benefits ng mga tupa, of course, yung milk. No, milk for sustenance. No, pag may mga tupa ka dito sa atin, no, kahapon, no, nakabili kami ng ano doon. No, yung mga fresh milk ng Carabao. No, sa no, doon sa CLSU, Central Luzon State University. No, ang sarap ng kanilang gatas ng kalabaw. Sino na nakatikim? No, yung fresh. Masarap yan sa pandesal, ibuho sa kanin, o di kaya sa nilagang itlog. No, yan ang ipares mo. Ang sarap nun. No, sa mga dati uso pa yan sa probinsya, nakabote, dadalhin, ilagay doon sa pinto mo. No, yung iba nakabisikleta, tapos ang lagayan mga stainless na lagayan. No, ganon. No, milk for sustenance, and then yung karne, no, meat for food, of course, yung masarap ang lasa ng lamb. No, pag ikaw ay nasa Vikings, ikaw ay nasa no, yun. Pag pumunta kayo sa Itolyocan, yung madalas yung kinakain, huwag nyo nang kainin dun sa maghanap yung hindi nyo nakakain, yun yung hanapin nyo. Hanapin natin lahat para bangos ka na sa bahay, pagdating sa bangos ka pa rin dahil sayang lang ang pera natin pag ganun ang nangyari. And sometimes the sheep is being used for sacrifices to the gods. No, hindi lang mga Hudyo gumagawa niyan. Yung ibang mga lahi, ginagamit din nila ang mga tupa para pang-sacrifice nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan. No, the sheep were considered an indication of wealth and prosperity. No, as the more sheep an individual or a family had, the greater their financial capacity and status. No, because sa panahon natin sa ngayon, kung marami kang limpak-limpak sa bangko, mga anong tawag doon, mga passbook, basta mga kapirahan, marami kang kotse, mga liabilities niyan. Nung gusto mong tumubo, andito ka sa lupa, sa mga real property, no, huwag kang bumili ng mamahaling kotse kasi lahat yan ay mga liabilities lang. No, and during their time, para ikaw ay masabi na big time ka, kailangan marami kang tupa, marami kang mga camel, marami kang mga asno, lahat, dahil yon ang basihan, dahil pag marami kang mga lupa, marami kang mga alaga niyan, of course, pag libo-libo, nararapat lang na ang iyong lupa ay malawak din. No, dito sa Pilipinas, no, isa sa pinakamalaking may-ari ng lupa, ito, halos buong Sultan Kudarat, pag-aari ng mga konsunhe. No, pag pumunta ka naman ng Negros, mga Cuangco, La Carlota, La Castellana, lahat, halos ng kabundukan kanila. No, pag pumunta ka naman dito, Hacienda Luisita, no, libo-libo namang mga kalupaan. No, tayo, Ultimo Paso, wala. No, dito naman, si Bilyar, sa Cavite, lahat. No, ang buwan na lang ang wala pang wala pang titulo. No, magagawa na rin nila yan. No, si Elon Musk may plano na doon. No, the greater their financial capacity and status, sheep represented or represents believers or the people of God. No, pag nababasa natin diyan sa Bible, madalas ang tupa ay kinukumpara sa mga believer o sa tao ng Diyos mismo.
No, because ang sheep symbolize innocence, no, mga inosente. No, maraming mga tupa na napapahamak because of innocence. No, ang tupa at kambing pwedeng pakainin magkasabay sa araw. Pero ang tupa at kambing pagdating ng gabi, hinihiwalay na yan. No, hindi sila pwedeng pagsamahin. Dahil ang kambing, iba talaga ang ugali. No, marami doon sa amin. No, minsan, sa amin, maraming naliligaw minsan doon. Sabi nga namin ni She, no, pagpasok sa gate, isara mo kaagad. No, para may pang-ulam tayo. Kasi minsan, naliligaw, hindi mo mga tanim ng iba doon, yun ang mga kinakain. No, kung may tanim ka sa gilid ng pader mo, lahat yun dinadaanan nila. No, so, symbolize innocence, sila napapahamak dahil minsan sa curiosity, gala lang ng gala kung saan-saan. No, pag nakasama doon sa kambing, gala lang sila ng gala, no, hanggat sa hindi mo na makita. And sometimes, sa kakahanap ng shepherd, makita niya kalansay na. No? Ay, andito pala, ito yung nawawala. No? Kalansay na lang. Why? Inunahan na ng wolf, inunahan na ng mga leon o ano pa mang mga predator na pwedeng kumatay sa mga tupa. No, symbolize innocence, gentleness, and vulnerability. No, very vulnerable. No, saan ka nakakita na hayop pag natumba hindi na makabangon? No? Sa laki ng katawan, ayun, tingnan mo yung mga binti, ang liliit. Pag yan natumba, kung hindi tutulungan ng kanyang shepherd o nung may tao na makakita, hindi talaga yan makakabangon. Hindi niya kayang ang kanyang katawan. Ganun siya ka-vulnerable. A sheep requires guidance, no, from the shepherd to find pastures and water or protect them from predator. No, ang mga tupa, pag may alaga kanyan, they are very dependent doon sa shepherd. No, na hindi sila makakakain kung walang mag-guide sa kanila. No, at sa pag-guide ng shepherd, pag sila nilalabas papunta na doon sa damuhan, no, pag ang shepherd matino, hindi yan sila basta-basta pakakawalan doon sa damuhan. Ang gagawin ng shepherd muna, may dala na siyang rod, may dala siyang staff, may dala siyang stick. Iikutin niya muna yung buong damuhan na yan to check kung may cobra dyan. No, to check kung may viper dyan. To check kung ano ang mayroon na pwede dyan na makapahamak doon sa mga tupa dahil akala mo okay na, ayun na, punta na ka doon, lakad na kayo kaagad doon, bahala na kayo, andyan lang naman ang mga damo. Pagdating doon, pagdating ng kinahapunan, lahat sila natumba na. Why? Isang cobra lang. No, ganon ang mangyayari. That is why very careful yung shepherd na isa-isahin. No, ibig sabihin, talagang mahirap yung gagawin ng isang shepherd, mga kapatid. No, ang dami niya sa ito makikita natin mamaya, mga kapatid. No. Sa verse 6, this parable spake Jesus unto them, but they understood not what things they were which he spake unto them. No, hindi nila nakuha kaagad kung ano ang gustong sabihin ni Jesus. Sa verse 7, then said Jesus unto them again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. Ako ang pintuan ng mga tupa. No, referring that we are the sheep, tayo ay mga tupa. No, hindi tayo kinumpare ng Diyos sa mga kambing. No, at sa atin, madalas sigurado marami nakaranas sa atin sa pag-alaga ng mga paghahayupan. Ako hindi pa ako nakalaga ng tupa, pero sa kambing. No, nakatry ako nung bata pa. No, isang kambing lang naman. No, tapos may dala-dala ka diyan pagdating doon sa field, itutusok mo yung parang bakal na may ring para hindi siya makatakbo. No, pero magugulat ka dahil pagdating ng ulan, akala mo na baon mo na yung dala-dala mo. Magugulat ka kasi pag umulan, ang kambing will find a way na makakalas talaga doon sa kanyang tali. No, dahil ang kambing, sabi nga nila, hindi naliligo. No. No. No.
umagang-umaga minsan, maglalakad kami ni Sister Cheryl doon sa amin, iikot kami. No, gagala kami doon for 1 hour, lakad kaming dalawa, ikot doon sa amin. Matimingan minsan, dala-dala na ng pastol yung kanyang mga kambing, nakasunod sa kanya. Sus! Nung nagkasalubong kami, may pabiglang amoy. Terrible. No, hindi mo malunok, talagang ano bang, yung anghit, talagang sagad to the bones. Yung pag dumaan na yan, mga kapatid, why? No, dahil yung kambing, konting tubig lang magkakanyumonya. No, ganun sila kasensitive. Kaya hindi yan sila pinapaliguan, binabasa palagi, dahil ang baga ng mga kambing ay napaka-sensitive pagdating sa lamig, pagdating sa tubig, no? At saka saan ka nakakita ang mga pag nag-alaga ka, ultimo kambing, pagdating ng hapon, may sarili yan silang bahay na nakaangat sa lupa. No, hindi andun lang sila sa lupa, hindi ganoon. Mayroon yan silang bahayan, di ba? Nakakita kayong ganoon. No, ano 'yon? Andito yung lupa, andito sila, may papag, andun sila lahat. Very sensitive sa lamig, sa tubig ang mga kambing na yan. But Lord, thank you that you refer to us hindi kambing kundi shepherd, Lord, sheep, Lord Jesus. Now verse 7, then said Jesus unto them, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. No, ako ang pintuan ng mga tupa. All that ever came before me. No, lahat, no, yung mga nagsiuna, lahat ng nauna, lahat ng dumating dito bago ako. No. Ano ang sabi niya? Before me are thieves and robbers. No, lahat sila. No. Sila na mga nauna ay magnanakaw, mga tulisan, but the sheep did not hear them. Pero ang mga tupa ay hindi nakinig sa kanila. Verse 9 again, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. No, kasi pag ikaw naman nakikinig talaga, ang gulo naman magpaliwanag ni Jesus. Magsasabi siya tungkol sa lupa, as tungkol sa tupa, tapos mamaya sasabihin niya, he that entereth in by the door, at ako ang pintuan, at sino mang makapapasok ay siyang maliligtas. No, parang ang labo, ano? Shall be saved and shall go in and out and find pasture. No, sa panahon natin ngayon, pag wala kang lupa, hindi ka makaalaga ng kahit ano. No, so ano ngayon ang nangyayari? Ang tendency, gusto mo mag-alaga ng manok, wala kang lupa. Gusto mo mag-alaga ng aso, kasama na sa kwarto mo. No? Wala nga nang mapagpwestuhan eh. No, doon na lang. No, so, halo-halo na naman yan, mga kapatid. No, wala kang mapagpwestuhan. I am, by me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture. The thief cometh not, but for to steal. Ang magnanakaw ay pumarito, no, hindi siya pumarito, kung hindi para magnakaw, but for to steal, magnakaw, pumatay, at manira, to destroy. And I am come that they might have life. Ako ay pumarito para sila ay magkaroon ng buhay and that they might have it more abundantly. Lord, before na wala pa kaming shepherd, before na hindi ka pa namin nakilala, ang buhay namin ay gulo-gulo. No? Hindi namin alam kung saan kami pupunta. We are like sheep without a shepherd. And what is a sheep without a shepherd? And what is a shepherd without a sheep? No? Bulo, baliktarin man, mga kapatid. No? Hindi mo masabing ikaw ay pastol pag walang tupa. Hindi mo masabing ikaw, ano ang mangyayari sa tupa pag walang pastol. No, that is why, ang sabi ni Jesus, ako ay naparito, hindi para pumatay, hindi para magnakaw, hindi para manira, kung hindi kayo ay magkaroon ng buhay at buhay na masagana. Buhay na maganda. No, sa verse 11, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. The good shepherd giveth his life for the sheep. Ano ang ginawa ni Jesus, mga kapatid? Being a good shepherd, saan humantong ang kanyang buhay? Andon sa cross. No, he giveth his life.
Binigay niya ang kanyang buhay dahil sa mga tupa at bihira, mga kapatid, na mangyari ito, no, na ibigay ng pastor o pastol, no, tama ba yan? Pastor, pastol, no, pareho lang. No, ang kanyang buhay, no, sa kanyang mga tupa. No, why? Ito ang rason sa verse 12. But he that is an hireling, no, ang siyang bayaran, upahan, and not the shepherd, hindi yung pastor mismo, whose own the sheep are not, no, na hindi naman siya yung nagmamayari ng mga tupa, see it, the wolf coming, no, nakita niya napaparating ang mga lobo, and leave it the sheep. No, sabi niya, dahil ako ay bayaran lang naman, no, ang daming tupa, ang aking trabaho ay 8 to 5, no, ng pag-alaga ng mga tupa, no, 8 ng umaga, ilalabas ko sila. Pagdating ng 4:30, kukunin ko na sila lahat, dadalhin doon sa kulungan. Pagdating ng 5, wala na akong responsibility sa kanila. No? Kasi bayaran ako, 8 to 5. No, hireling. So anong tendency? Makita niya yung wolf, makita niya yung leon, ang sabi niya, hindi na yan pasok sa oras ko. No? Sabi niya, bahala na kayo dyan. Bahala nang may-ari dyan. Hindi naman ako makikinabang dyan. No, tapos na ako sa trabaho ko. 8 to 5 lang. No? So pag may dumating man, okay lang yan. Siguro kung may malalapa man yung leon dyan, alangan naman ako na upahan, iharap ko yung sarili ko, ako pang mamatay dyan, iiligtas ko na yung sarili ko. No, kung may makakain man ng leon dyan, siguro isa, dalawa lang naman. No? Eh kung balik-balikan niya na araw-araw, no? The devourer, no? No, the killer, the stealer, no? Pwedeng lahat maubos, mga kapatid. Pero yon ang pinapaliwanag ni Jesus. Sabi niya, I am the good shepherd, I lay down my life for the sheep. No? Binigay niya ang kanyang buhay, and thank you Lord dahil ginawa mo yan sa cross at tinuring mo kami ng mga tupa. No? Ito ang ugali ng isang hireling. No? Iiwan niya yan, wala siyang pakialam dyan. No, dahil ang puso niya wala dyan, no, dahil hindi naman siya ang may-ari. No, minsan yun ang problema. No, pag masyado tayong, sa trabaho lalo na, pag masyado tayong mabilang, no, dalawa lang yan, ganito. Ang boss mo, nag-aantay na i-promote ka. Pero ang boss mo, nag-aantay, nag-o-observe kung ikaw ay kikilos beyond your hours. No, 8 to 5. Ang boss mo, gusto ka lang i-promote, matagal na. No, dahil matagal na ito sa akin, gusto kong i-promote ito. Ang boss mo nakatingin, ang problema, 8 to 5 lagi. Pagdating ng 4:59, andun na sa, anong tawag doon? Bandi clock. No, nakapila na doon. Maghuhulog na. Pero ikaw na empleyado, ang isip mo, no, kailan kaya ako mapopromote? No, hindi magkatugma. Gusto mong mapromote, pero ang kilos mo 8 to 5 lang palagi. Gusto kang i-promote ng boss mo, pero nakikita niya na ganun din. And sometimes, mga kapatid, when it comes to our service with God, God is very willing to bless us. No, but sometimes, ano ang nire-require ng Diyos? Ipakita muna natin sa Kanya. No, gusto natin, yung bang gusto nating kumabig, gusto nating may makuha na blessing, pero ang Diyos gusto niyang makita rin muna. Hindi tingnan ko muna kung ikaw ba kikilos o hindi. No, that is why sa mga gawain na yan, mga kapatid, no, huwag tayong magbilang. No, hanggat may maibibigay tayong oras, ibigay natin without any, no, yung bang, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. No, ito hindi ko hinahabol ang oras dito. Yung panay. May mga tao nakita natin, no, andun sa opisina, andun nagtatrabaho, yung panay tingin sa oras. No, nagtatrabaho, tapos panay, anong ginagawa mo dyan sa orasan? Panay tingin habang nagtatrabaho. No, hindi dapat yun, mga kapatid. No, we say, praise the Lord. No, ini-explain ni Jesus dito kung ano, mga kapatid. No, ang ugali ng isang hireling, the wolf, sa verse 12, the wolf catcheth them and scattereth the sheep. No, dahil wala na yung bayaran na shepherd. No, so,
may lahat ng malaya ang wolf, malaya ang bear, malaya ang lion na katayin lahat ng tupa na andoon, at kanyang ikakalat ito. Sa verse 13, the hireling fleeth. Ang hireling ay tatakas because he is an hireling. Dahil siya ay bayaran. And careth not for the sheep, of course. Dahil wala kang malasakit, wala kang concern, dahil ang isip mo ay ano naman yan, hindi naman ako makikinabang dyan. Basta 8 to 5 lang, okay na yan. Madali naman ang magsabi na, Sir, nung time na na pinadlock ko yan lahat, very secure na yan, okay na yan, pwede ko namang sabihin ganun. At kung mawawalan man siya ng tupa, 1, 2 lang, sa libo-libo ng kanyang tupa, hindi naman obvious, hindi naman halata. May mga ganun dati. May mga kilala kami, nagpaalaga ng mga tilapia. Paalaga siyang tilapia, ilang buwan na ang dumaan, yung tilapia niya, fingerlings pa rin. Hindi dumadami, hindi na harvest. Why? Yung bantay mismo, yun din ang kinakain, yun din ang ina-harvest, inunahan yung may-ari. So, ubos. Why? Pag ikaw na amo, hindi ka rin marunong mag-alaga ng iyong tauhan, sigurado dadalihin ka niyan. Nagbibilang ka ng alimango kung ilang peraso na, ilang tonelada ma-harvest mo, ilang bangos na ang iyong iniisip na maani, pag nag-ani ka na, kulang na. O sometimes, maliliit pa rin. Why? Inunahan ka na, gabi-gabi nagpapalusot. Mayroon doon sa amin, anong ginawa? May mga fish cages doon, ang daming alagang mga bangos, doble-doble pa yung lambat para hindi makawala yung bangos. Ang ginawa ng may-ari, andun sa pier, may dala-dalang telescope. Kunyari, yung mga tao sa paligid na may bangka, namimingwit lang. Pero pala pagkatapos mamangwit, pag hindi mo nabantayan, sisirain nila yung lambat, lahat ng pwedeng lumabas na bangos. May net din sila para makuha nila yung mga bangos. Mautak na yung may-ari. Habang andun yung kanyang fish cage, may telescope. Nakaganon. Pagdating kung saan siya nadalampasigan, pupunta, pagdating doon, andun na yung pulis. Di wala ka nang kawala. Yan ang mga possibilities, mga kapatid. Sa verse 13, the hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. I am the good shepherd and know my sheep and I am known of mine. Ako ang mabuting pastol and know my sheep. Kilala ko ang aking mga tupa at yung mga akin ay kilala nila ako. Si Jesus, mga kapatid, ang nagsasabi nito, ibig sabihin, may relasyon ang shepherd at saka ang mga tupa. As the Father knoweth me, even so now or know I the Father, kilala ko ang Ama at kilala ako ng Ama, I lay down my life for the sheep. Doon nagpapako si Jesus Christ, mga kapatid, namatay siya sa cross. The flock, yung refers to a group of believers or church, comparing sa tupa. So as many members, we are joined together by God to have one shepherd, and that is Jesus Christ. Dito sa church, mga kapatid, mayroon tayong the shepherd, ito basahin ko muna. The shepherd is used in the Bible to show leadership and care. Yan ang shepherd. The shepherd will lead and the sheep will follow. Yan ang trabaho nila. Ang mga tupa susunod, ang shepherd ang siyang maglilid. As a shepherd, God used to demonstrate guidance, demonstrate protection, and enduring love for His people. Sabi ni David sa Psalms 23, David said, "The Lord is my shepherd, I shall not want." He expressed completely trust and reliance on God's guidance. Why? Si David naging pastor din. Si David naging shepherd boy din nung time ng kanyang kabataan. Alam niya kung ano ang kondisyon ng isang shepherd, ang kondisyon ng isang tupa. Ano ang sabi ni David? Thy rod and thy staff, they comfort me. Ang rod or ang staff,
No, dito sa Biblia, usually mga ganito kataas yan. May pagganon. Hawak-hawak yan ng isang shepherd boy. Dala-dala niya yan kung saan siya pumunta. No, ang purpose ng rod na yan, either to use against the enemy. Pwedeng gamitin yan laban sa mga kalaban, pwedeng gamitin laban sa mga mababangis na hayop, or, no, sabi ni David, thy rod and thy staff, they comfort me. No. Sa church, dalawa lang lagi yun. No. Dalawa lang lagi, thy rod and thy staff, they comfort me. No. Ang staff na ito, yung rod na ito, pwede rin siyang gamitin, sabi ko nga kanina, pang gamit laban sa mga kalaban, mga enemies, or ang staff na ito rin ang ginagamit pag ang tupa nahuhulog sa kanal, nahuhulog sa butas. Yung tupa na ito rin ang yung rod na ito rin ang ginagamit minsan pantapik sa tupa. No? And David understood na ang rod na ito is for his comfort, for his protection. Pero ang totoo mga kapatid, no, mayroon tayong disciplinary action sa church, mayroon tayong correction sa church, mayroon tayong reproof sa church. Yan ay biblically, andyan yan mga kapatid, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, for the perfecting of the saints. No, we have leaders, we have pastor, we have teachers, lahat yan mga kapatid, for perfecting of the saints, lahat for our maturity. Andito yan sa church natin. And just like David, sabi niya, pag ako pinapalo, no, ng Diyos mismo, sabi niya, thy rod and thy staff, they comfort me. Why? No. May mga tao, pag pinalo o pag kinorek, ano ang pumapasok sa isip nila? Galit. No? Kahit sa mga kabataan. Pag yan bugbugin mo lagi, pag yan paluin mo lagi, walang disciplinary or walang paliwanag, basta pag ikaw nagalit, paluin mo lang kaagad, bugbugin mo kaagad, ano ang pwedeng mangibabaw sa bata? Galit. No, antay-antay ka lang tay, antay-antay ka lang nay, time will come, babawian kita. Ako malakas na, ikaw matanda na. No, babawian kita. No, dalawa lang yan. No, kinorek mo, no, either sa sama ang loob sa iyo, no, or yung correction na yon will serve as a comfort to them. No, why? Because they feel na yung correction, yung comfort na yon out of love dahil sa pagmamahal na ikaw ay hindi masira. No? And the Word of God is our reproof, is our instruction, is our correction. Pagdating sa harapan ng Diyos, mga kapatid, no, we have disciplinary action. Hindi madali, mga kapatid, no, pag ganun na yung sitwasyon, pag lahat tayo nakaranas ng koreksyon, and sometimes talagang, hindi lang sometimes, masakit talaga. Hindi mo alam minsan kung kailan, but that is part of our correction as a tupa na ginaguide kung saan tayo dapat dumaan. Why? Because sometimes, no, hindi naman mawawala yun. May mga tupa talaga minsan na dahil sa sobrang kulit, sa sobrang, no, hindi lahat pare-pareho ang tupa. Hindi lahat ng membro sa church pare-pareho ang ugali. No, hindi lahat tayo pare-pareho. No, iba-iba ang ating pag-uugali. Mayroong makulit, mayroong madaling maasar, mayroong madaling magalit, mayroong suplada, mayroong tahimik, mayroong ano tawag doon, bugnutin, mayroong lahat na lang andyan yan sa church natin because we are all creatures. No, iba-iba ang ugali natin. But God considered us as a sheep. No, lahat tayo tupa. Pero lahat ng tupa, hindi pare-pareho ang ugali. No? Yung sa amin nga, 2 pa lang yan eh. No? Paano pa kaya yung sa iba na 10? No? 10 ang anak, 12 ang anak. No, yung sa amin, 2 pa lang yan. Pero yung disiplina mo sa isa, base sa pag-aaral namin, yung disiplina sa isa, hindi mo pwedeng gawin na ganun din ang disiplina sa isa. No, why? Magkaiba ng temperament, magkaiba ng love tank, magkaiba ng pag-uugali, hindi mo pwedeng isahin lang. No, yung disiplina na mayroon sa panganay na number 1, hindi mo pwedeng gawin sa bunso na number 10. No, iba-iba. Kaya ang hirap maging magulang. No, pag-aralan mo yan. No, hanggat sa paglaki pa, hindi mo alam. Ginawa mo na ang lahat, pero paglaki, kalabanin ka pa. No, paglaki, sagot-sagutin ka pa. Paglaki, no, hindi, iba na ang ugali din, may sarili ng desisyon. No, so that is why napakahirap ng ganun, mga kapatid. But, yung isa pwede mong paluin.
No, pagkatapos mo paluin, sasabihin pa sa'yo, I love you mama, I love you papa. No. Pero yung isa, hindi mo pwedeng paluin lang. Pag pinalo mo, makikita mo nakaupo lang ang lalim ng iniisip. Matakot ka. Ano kayang nasa isip nito? No, bakit ganito to? Why? No, ang hirap. No, and in our church, mga kapatid, no, ganun din ang takbo ng ating simbahan. We are all sheep, pero iba-iba tayo ng pag-uugali. No, iba-iba tayo ng karakter. Inipon tayo lahat ng Diyos dito for one purpose. No, mag-unite, mag-harmonize lahat. No, at that is why very crucial ito, mga kapatid. Why? No, we understand one another. No, and we correct one another. No, nakokorek din tayo. Pag tayo parang nalilihis na sa buong kawan, no, at pag tayo ay nalihis, binabalik tayo, may rod of correction, may staff, lahat nagagawa niyan sa atin. Why, mga kapatid? No, again, ang nangyayari sa atin, we have new converts, may tinatawag tayong new converts, may tinatawag tayong sa adult class natin. No, but spiritually, no, hindi na natin yun bang, ito kayang new convert na ito, new convert pa rin. Ito kayang old convert na ito, old na ba talaga ito? O baka mamaya, new pa rin ang isip nito. No? So lahat ng yan, mga kapatid, why? Ang new convert, no, as a sheep na baby pa, kung ikaw na pastor, nagmamadali, wala kang pasensya. No? Ang new convert, no, wala pa yung kamuang-muang baby yan. Spiritually. Pag ikaw na pastor, nagmamadali ka, gigil ka, anong gagawin mo? No, gusto mo kaagad mag-produce ng karne. Gusto mo kaagad magkaroon siya ng gatas. Gusto mo kaagad magkaroon siya ng wool para mapakinabangan mo na. No? Gusto mo kaagad pigain mo yung kanyang para may lumabas na gatas. No? Dahil ikaw na pastor, nagmamadali ka. As a new convert, as a new babe, no, bilang shepherd, nakakapanganak pa lang, ikaw nagmamadali. Anong mangyayari sa tupa? Patay. No? Pipigain mo lahat. No? Dapat ganito ka na! No. No. Dapat ganito ka na! Dapat ganito ka na! Ganito ka na! No. Antay-antay ka lang. Yung tupa na yan, patay. No. Pero anong nangyayari? No. Ano ito, mga kapatid? Pahabaan ng pasensya. No. Kahit sabihin mo ang tupa masyado ng pasaway. No. But being the pastor, at bilang isang pastor, bumabalik ka pa rin sa goal. Bumabalik ka pa rin. Bakit ka nandyan? No. Your job, your goal is not to kill the sheep. No. Ang trabaho mo, hindi para patayin ang tupa. Lord, ang init na ng ulo ko dito sa tupa na to. Laging wala sa church, laging pasaway, laging ang palda ang ikli, laging ang buhok, iba-iba ang kulay. Lord, grabe na ito. Pag ikaw na pastor, laging high blood, mauna kang mamatay dito. Pag ikaw kulang sa pasensya, I'm saying this, mga kapatid, why? Hindi lang ako. Our teachers, our elders, our deacons, lahat na may mga responsibility sa church. No? Pahabaan ng pasensya ito. Why? Our goal is to keep the sheep. No? Our goal is to care the sheep. No? Ang trabaho natin, mga kapatid, ay alagaan ang tupa. No? At ang tupa, hindi mo mawawala. Talagang maraming pasaway, maraming tigas ulo. No? Halimbawa, kung ako, sabihin na natin, kung ang pamamahay ko mismo ay magulo, lagi kaming nag-aaway ni Sister Cheryl, lagi kaming nagsasagutan ni Sister Cheryl, nagmumurahan. Pagdating dito sa church, madadala ko yan. No? At kung sino man ang nagpapasaway dito, baka ikaw ang tamaan. No? Pwedeng ganun ang mangyari. No? Anong problema na naman yan? No? No? Dalhin mo yan dito, i-opisina natin, bugbugin ko talaga yan. No? No? Pwedeng ganun, di ba? Dahil mainit ang ulo ko na galing pa lang sa bahay. No? Pagdating dito, no? Yung tupa, napapatay-patay na, tuluyang mamatay. And what it profit for me? What it profit to us? Ano ang pakinabang sa atin pag ang tupa namatay?
Anong sabi ni Jesus? You take care. Yan ang trabaho natin. No, hindi lang akin. Lahat tayo dito mga kapatid. No, from leaders, elders, teachers, lahat tayo. It is our responsibility. Yes, nanggigigil tayo personally. Bakit ang tupa na ito, matigas ang ulo, hindi madaling makaintindi? Bakit ang tupa na ito, ang hirap paliwanagan, may sariling prinsipyo sa buhay na dadamay pa yung iba? Anong gusto natin gawin? Sipain, durugin, balian ang gusto para matuto. Hanggat sa mamatay. Anong mangyayari sa tupa? That is not our goal. Our goal is to encourage the sheep. Our goal is to make the sheep alive. Our goal, kung mayroong tupa na masakit, alagaan natin. But again, we have correction, we have disciplinary action. Andyan ang rad, andyan ang staff na pwedeng pumalo ng konti para malagay sa linya ulit ang tupa para umayos ulit siya, mga kapatid. And in our church, and this church, again, as a pastor, but this church is not mine. Hindi ko pag-aari ang church na ito, mga kapatid. Nor any one of us in this church. Walang nagmamayari sa church na ito. Why? Hindi pagmamayari ni Moses ang buong Israel in the wilderness journey. Nung nawala si Moses, sinong pumalit? Si Joshua. Nung nawala si Joshua, sinong pumalit? The judges. Nung nawala si King Saul, sinong pumalit? Si David. Nung nawala si David, sinong pumalit? Si Solomon. And the rest, tuloy-tuloy. Why, mga kapatid? Ibig sabihin, lahat tayo na andito sa church will come and go. Generations, again, is coming. Mga kabataan natin, andyan na naman sila. And time will come, tayo ay lilipas din. But the church, hanggat hindi pa nagra-rapture, the church will remain. Yan ang katotohanan. Nawala na si Apostle Paul. Nawala na yung mga forefathers natin in the faith, mga disciples natin. But the church will continue and will remain. Why? Ang Diyos ang nagmamay-ari nito. Hindi tayo, mga kapatid. But while we are here, binibigyan tayo ng Diyos ng responsibility. Ito ay ginagawa natin, pero ang takbo ng isip natin, that is why dito sa church, honestly, every time, naging na yan na, Minister Cheryl, every time may situation, Lord, the church is not mine, nor anyone else in this church. Kami, time will come, tatanda, mamamatay, mapapalitan din, but the church is yours and it will remain and it will go on until the rapture. Ganon ang katotohanan. Sa takbo ng buhay natin dito sa church, mga kapatid. Generations will come and generations will go. Papalit-palit lang yan, mga kapatid. At dito sa church natin, disciplinary action is being given. At ang trato natin dito sa bawat isa, iba ang tratuhan. This is heart to heart, mga kapatid. Ang tratuhan natin dito, iba. Ay, ang trato ko kay Brother Larry Mag-aso, dahil ang laki ng tithes mo. So, ang trato ko sa iyo, iba. Kay Brother Wilfred, iba ang trato ko sa iyo, dahil maliit ang tithes mo. Ang sakit, Di ba? Ang sakit ng pakiramdam noon. Ito, hindi yan dapat sa kasama na siya ay mabibigyan ng disciplinary action dahil malaki ang tithes na ibibigay niyan. Ito, bigyan ko lagi ng pansin to kasi iba rin ito. Pag ganon ang takbo ng church, ubos tayong lahat dito. And time will come that God, sisingilin ako ng Diyos dito. Pag ganon ang nangyari, mga makapatid, ito, hindi yan dapat makorek kasi ang laki ng tithes niyan. Kaya, ito, ang liit. Hindi ka, ikaw, halika rito. Dahil ang liit ng tithes mo, bugbugin ka namin. Halika rito. Iba ang turing. Hindi ganon ang church natin, mga kapatid. Why? Lahat tayo ay tupa. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng responsibility to take care one another. At hindi naman yan. Pag malaki tithes mo o maliit, hindi nakabase sa amount, nakabase yan lahat sa percentage. Kung ikaw ay kumita ng 1 milyon at nagbigay ka ng 60,000, tithes ba yun? Kulang. Pero kung ikaw ay kumita ng 1,000 at nagbigay ka ng 500, tithes ba yun? Sobra-sobra pa sa tithes. Tapos sasabihin mo, halimbawa,
Brother, nakabigay ako ng 70,000 or 100,000. Kinita ko yan dahil kumita ako ng 10 milyon. Oh. No, ganun ba ang mag-compute? No, may atraso ka pa sa Diyos. No, pag ganun, mga kapatid. But in our church, no, we are helping one another. No, because lahat tayo ay binigyan ng responsibility ng Diyos, mga kapatid, para gampanan ang trabaho natin ito at hindi madali ito, mga kapatid. No, pero ano ang sabi? Ang sabi ni Moses, Lord, mga tao mo yan. No, ang sabi ng Diyos sa kanya, Moses, hindi, tao mo yan. Hindi, Lord, tao mo yan. No, ikaw ang nag-guide niyan, inutusan mo lang ako para ilabas sila sa wilderness, labas ng Egypt, pupunta sa wilderness. Anong sabi ng Diyos? Tao ko nga yan. No? For 40 years, ako ang nagpakain yan. For 40 years, ako ang nag-alaga sa kanila, sa mga viper, sa mga scorpion, sa lahat. Ako ang nag-provide ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Ako lahat ang may gawa niyan. That is why pag-aari ko sila. Ang Diyos ang nagmamayari ng simbahan na ito, mga kapatid. Every time mayroong mga sitwasyon, no, kaagad-agad, luhod, Lord, simbahan mo naman to eh. Lord, may problema. O ganito. Lord, may ganito. Eh di mas madali. Why? Kasi pag ito, anyone o kahit sino, ano nangyari kay Kibuloy? No. I am the appointed son of God. Nasaan siya ngayon? Sa kulungan? Why? Inako mo eh. Yung glory na para sa Diyos, huwag mong angkinin. No, why? Magkasala ka na lang ng lahat-lahat na klase ng kasalanan. No, makapatay ka man, pero wag naman, no, kung, no. Pwede tayong makagawa ng iba pang mga kasalanan, pero tandaan natin, mga kapatid, pag yabang na ang usapan, kumukulo kaagad ang ulo ng Diyos. God is very serious, is very jealous, is very, masyado siyang pagdating na sa yabang ang pag-usapan. Pag nararamdaman niya, kahit si Satanas nga lumalayo sa tao na mayabang. Dahil sabi niya, akong may pakana niya, nakita ko na ang nangyari sa akin. Ayaw ko nang makikonek dyan sa kanya. That is why, mga kapatid, yun, pwede, we can repent, pero pag ang tao yumabang niya, ano ang kanyang tendensing gawin? Kunin ang lahat ng glory na para sa Diyos. At pag nangyari yan, kumukulo na yung dugo ng Diyos natin. Why? Sino ka para magmayabang? Sino ka para sabihin na ganito ang pwedeng mangyari? Anong nangyari? Yan. Nawala na siya, but we can still worship our God. Gumanda pa lalo ang ating worship. Why? Dahil hindi ito atin, mga kapatid. Lahat tayo pinapakinabangan, ginagamit ng Diyos dito kung saan tayo nararapat, but never any one of us should take the glory in this place. Wala. Why? Nakakatakot. Because God is very serious pagdating na sa yabang. Pero marami pa sila dyan sa labas. God is very jealous. God is very sensitive. Pag yabang na ang pag-usapan. Why? Hindi ito atin, mga kapatid. At dito sa church natin, we thank you, Lord, we take care one another. Pag may kailangang pag-usapan, correction, lahat pinag-uusapan natin. At it is not easy, mga kapatid. Why? Yung mga salita, yung mga words na pwedeng kong gamitin kay Brother Roland, hindi ko pwedeng gamitin kay sister na ganito. Why? Pag ginamit ko sa kanya, kaya niya. Pag ginamit ko kay sister ganito, ay baka hindi na yan bumalik sa church. Why? Hindi niya kinaya yung mga salita na yun. Hindi niya kinaya yung mga wordings na yun. Pero kay Brother Roland, kaya niya. Ganun ka sensitive, mga kapatid. And our goal is to keep the flock, is to keep the sheep. Hindi ko kaya ito mag-isa, mga kapatid. Lahat tayo, tulong-tulong tayo rito, mga kapatid, kung paano lalong mapabuti ang mga tupa, lalong lumusog. Brother, minsan lang kita makita. Siguro maganda sa'yo, tudasin na eh. Maganda siguro sa'yo, Ito, mga kapatid, sinasabi natin to why? Every sheep, every soul is important. Mahalaga sa harapan ng Diyos.
No, kung ikaw tupa na malaki ang tithes mo, malaki offering mo, wala kang pinagkaiba na kaluluwa dito sa bago pa lang. Pariho lang yan. At ang laki ng responsibility natin, why? No, yun ang pinaka-goal pa rin natin. Oo, pasaway yan. Ikaw na magulang, anak mo pasaway, anong gusto mong gawin? Patayin na lang? Di ba hindi ganun? Ang tiis mo pa rin. No, dahil you are still hoping na sana umayos, gumanito ang kanyang sitwasyon. No, ganun din ang ginagawa natin sa church. No, high blood na talaga ako, sister, brother, pag siya naiisip ko eh. No, dahil lahat na lang siya nagbibigay ng stress dito sa church. No, hindi magandang example, ganito. But hindi naman pwede, nakatayin na lang natin yung tupa na yan. No, hindi pwedeng ganun. And our main goal is still na paano kaya lulusog ito, paano tataba ito, lahat, ginagawa mo na lahat. No, and time will come. No, kung wala ng pag-asa, anong mangyayari dyan? Ginawa na lahat ng church, anong mangyayari? Self-destruct. No, siya mismo ang sisira ng sarili niya pag wala na talagang opsyon. But the church has given him or her all the patience, all the malalim na pangunawa, understanding, mga kapatid. O malapit na tayo sa verse 16. No, ang sabi ni Jesus dyan sa verse 15, I lay down my life for the sheep and other sheep I have. Ito talagang maganda rito eh. Noong na sinasabi ni Jesus, I am the good shepherd, willing akong mamatay sa mga tupa ko dahil ako ay good shepherd, tunay na pastor. Pagdating sa verse 16, ang sabi ni Jesus, and other sheep I have, referring to us, mga kapatid, no, which is the Gentiles. Ang sabi niya, mayroon pa akong mga tupa. Wala dito, wala dito. No. Sino yun? Tayo, mga kapatid. And thank you, Lord, for giving us that opportunity na makita, matingnan mo rin, Jesus, which, sabi niya, which are not of this fold. No, wala dito kasi mga Hudyo kayo. No, pero mayroon pa akong isang tupa. No, na may nakailangan, mga kapatid. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, why? Ang sabi sa atin ng Diyos dati, ni Jesus, huwag ka dyan. Huwag ka dyan sa mga aso. Mga aso yan, huwag kayo dyan. No, buti sana kung kambing, aso pa nga eh. No? Sabi niya, huwag kayo dyan sa mga kambing. Hindi, mga aso pa nga. But God considered us as a sheep. Them also I must bring. Sila rin naman ay dadalhin ko, and they shall hear my voice, and they shall be one fold and one shepherd. Lord, thank you so much that when you call our name, narinig ka namin, napakinggan ka namin, and now we have one fold and we have one shepherd. No, sa verse 17 hanggang 18 lang naman tayo. Therefore that my Father loved me, because I lay down my life that I may take it again. No man taketh it from me, but I lay it down myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. No, pwede niyang ibigay, pwede niyang kunin ulit. This commandment have I received of my Father. Again, mga kapatid, no, the job, the responsibility of the pastor is to lead the sheep, and the responsibility of the sheep is to follow. Thank you, Jesus, for the word of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.